Okay, magandang araw mga Kanok Ma-PH and maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta dito sa ating show tuwing linggo. At alam naman natin na medyo maganda na yung tinatakbo ng ating show at kami po ay taus-puso nagpapasalamat sa inyo. At alam niyo ba, ngayong umagang ito ay exciting yung ating magiging topic. Sana meron tayong mga pag-usapan at sana maging proactive din kayo sa di-discuss natin yan. Kasi ang i-discuss natin ngayon is paano ba tayo makakabuo ng manukan? Maging ito ay simpleng manukan lamang. Ano ba yung mga dapat nating i-consider or dapat nating isalang-alang kung tayo ay magagawa ng manukan? Alam naman natin na hindi biro ang mag-put up ng isang game fowl farm, maging ito man ay small scale or backyard, medium scale or large scale. Pero ano ba yung mga dapat nating i-consider? Number one, of course, yung location ng manukan na paglalagyan natin. Dapat yung lokasyon na yan ay topographically hindi magbibigay sa iyo ng pasakit, malapit sa iyo, accessible, no? Accessible siya sa mga sasakyan na pwedeng pupuntahan ng mga sasakyan, yung mga 2 wheels or 4 wheels. I-consider natin yung location. Ikalawa, of course, hanggang saan ba yung budget natin? No? Number one, yung budget. Yung budget natin, ano ba? 100 lang muna ba tayo? 50, 200? Yung budget, no? Depende dun sa kaluwagan ng ating budget kung saan pwede nating ilagak yung pera. Kasi alam naman natin, pag nag-put up ka ng isang manukan, mas mauna yung paglalabas ng pera dahil nag-start pa lang tayo. So napaka-importante na i-consider natin yung budget, no? So kung may budget na tayo, location. Kailangan alam natin kung saan magpipit-in yung budget natin para doon sa location na ating paglalagyan. Ano ba yung purpose ng manukan na gagawin natin? Ito ba ay commercial or pangsariling gamit? Kasi kanya-kanya ho tayo ng mga gustong mangyari kapag tayo ay nag-put up ng manukan natin. Kasi yung iba ho gusto nila, pansariling gamit lang yan, okay na sa amin ang 50, 100 na production. But kagaya ho namin, nag-put up ho kami ng manukan kasi ang una naming purpose diyan is para sa commercial purposes or para magbenta ng mga manok. So nandiyan na yung budget natin, hanggang saan ba yung budget natin. Ikalawa, yung location ng ating paglalagyan ng manukan. Ito bang lokasyon na to ay safe para sa sayo, sa mga tao mo, at sa mga manok natin. Alam naman natin, hindi nalingid sa kaalaman natin nowadays na may mga lugar na medyo hindi ganong kasi-secured yung mga manok, even yung mga tao. So napakalaking aspeto na kailangan i-consider natin to. Number 3, may pera ka, may lokasyon ka, yung source of water. Ano ba yung source of water natin doon sa location natin? Ito ba ay free-flowing or spring water, or we need to put up yung mga deep well, or yung mga tinatawag nating mga sisiwa, or yung mga ganyang source of water? So we need to consider yung mga source of water. Kasi ang tubig po ay napakalaking parte ng katawan ng mga manok natin na everyday yan ay naglalaro ng 70 to 80%, no? Sa kanilang ini-intake sa katawan. So kung ang source ng water natin ay hindi ganong kaganda, paputol-putol yung source ng water natin, kapag ka nagtag-araw na, nawawala na yung source ng water natin, or kung sa kabayanan tayo, medyo makalawang na or mataas na yung iron ng mga tubig natin, or madaming coliform, maraming bacteria or microorganism. So, we need to consider also, okay? Isa pa yung consider natin dito is yung source of feeds natin and other supplies. Yung feeds kasi, merong mga lugar na talagang binubuhat nila na almost 2 hours buhat yung feeds going to the farm. Medyo mahirap yan. And then yung papunta ng farm, may mga bangin, may mga banglid, or may mga delikadong lugar. May electricity ba doon sa lugar na paglalagyan mo? So, importante na din yung electricity ba? Dahil kung magpuput up tayo ng farm, depende rin sa pagbibreeding mo, hindi ho biro ang magput up. Kaya kailangan
detalyado, may mga bagay-bagay na kailangan natin consider. Yung mga bilihan ba ng patuka, malapit lang. Always available din pa doon sa mga bilihan ng patuka, yung ipapatuka mo. Kailangan din ho kasi na mahalaga ho yung freshness ng feeds. Because this is the nutrition na ibibigay natin doon sa katawan ng mga manok natin. Kung mga feeds na available doon sa makukuha natin ng mga agribet or Fortis Supply, sa tingin nyo hindi ganong kaganda yung stocking at saka yung supply, i-consider din ho natin yan. Ano pa ba dapat ay consider? Yung lugar ba natin ay tumutubo yung mga halaman? Plants and animals play an important role also doon sa ecosystem ng ating manukan, no? May mga lugar na talagang hubad na hubad or naked na TP manok lang yan. So ako ho, as much as possible, sa akin ayaw ko po ng ganun. Gusto ko po, at least yung farm ko sa Bacolod, makikita nyo may mga madre cacao, may mga halaman kasi the exchange of carbon dioxide and oxygen is very important, no? Ano ba yung lugar natin? Masyado bang mausok? May mga katabi ba tayong mga malalaking mga factories or other sources na po pwedeng magbigay ng polusyon sa mga manok natin? Or yung lugar ba natin, sabi ko nga, yung mga piggeries kasi, yung ibang lugar is maraming tapon na pakain lahat. So yung rodents, yung daga, nandyan yun ho yun. So iyan ho yung mga kino-consider natin. So basically, yung topographical location ng farm ay napakalaki. Dito sa unang part pa lang natin to ha. Kasi ho, kailangan nating himayin isa-isa. Hindi ho po pwedeng pag magpuputap tayo, okay na yan, ganyan-ganyan. All the while, uy, marami palang ahas. Marami palang pumapasok ng mga wild animals dun sa lugar ko. So, hindi din natin alam. Hindi ka naman din basta po pwedeng, alam nyo mga kaibigan, itong una kong mga nabanggit, yung budget, importante, location, source of water, electricity, ito muna ho yung uunahin nating i-discuss. Kasi ngayon pa lang baka magtatanong na kayo, nagpapadala na kayo ng message dito sa Nokma PH. Dok, ano pa, ganito pa, ganito pa. Oh, thank you. Kasi kayo na mismo, ang iba pa magdadagdag ng mga, uy, nakalimutan mo, Dok, kailangan mo din i-consider yan. Thank you so much mga ka-Nokma PH. Magkaroon tayo ng active participation dito sa ating Nokma PH. Kasi yun din ho yung gusto natin na habang kami nagbibigay ng kaalaman sa inyo, nagkakaturuan o nagkakatulungan ho tayo. Kasi napaka-importante po itong mga topics na to. Tama, sinabi ni Doc, hindi ko na ano yun. Uy, Doc, kulang yung sinabi mo. But what is important here is, kailangan nating iisa-isahin. Hindi po pwedeng pagkatapos dito, nandun agad tayo sa dulo, no? Dahil ho, ang farm, yun yung budgeting is very important, no? How big or how small ang magiging project natin, kailangan detalyado. Ano ho yung bloodlines? Papasukin natin yan sa mga susunod na episodes natin dito. Kaya huwag kayong aalis kasi aabangan ho natin itong mga ganitong topics dahil kapupulutan ho natin ng aral. At ganoon din, mula sa inyo mismo, mga ka-Nokma PH, bigyan nyo pa ako ng idea para ma-share natin sa ating mga kaibigan. So hanggang dito muna ang ating unang episode dahil alam ko marami na dyan sa inyo, Dok, kulang yung sinabi mo. Thank you mga ka-Nokma PH. So muli po, dito muna tayo. Hintayin ko rin yung ilan sa mga suggestions ninyo, mga ideas ninyo. So muli po ito si Doc Nilon Talan Magtibay mula BNJ Distributors, Progressive Poultry Supply at NUM Game Farm, kaagapay sa Tagumpay.